Isa na namang player ng Creamline ang napapabalitang aalis, taking her talent sa isang foreign league. Mababawasan na naman kaya ang mga high caliber players ng defending champs? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Mainit-init pa from various sources na mababawasan na naman ng isang player ang Creamline Cool Smashers. Ito'y dahil sa napapabalitang isa sa kanila ay kukunin din bilang import sa ibang bansa. Matatandaang pumasok sa second All-Filipino Conference ngayong taon ang nasabing kupunan na wala ang kanilang key players na sina Gia Morado at Sed Domingo. Kasalukuyang setter import ngayon si Gia for the Denso Airibis at nagpamalas siya ng angking galing sa playmaking sa ilang mga laban ng Japanese team. Nasa Thailand naman si Sed dahil kinuha siyang reinforcement ng defending champions na Nakhon Ratchasima. Maganda nga ang nilalaro niya lately compared noong mga unang games kung saan halatang nangangapa pa siya sa bagong sistema. Bagamat nawala ang setter middle blocker duo sa Creamline, ay nagawa pa rin nilang masweep ang All-Filipino Conference. 15 wins and no losses ang naitala nila hanggang sa makuha nila ang inaasam-asam na kampyonato. Naging instrumental dito ang deep bench ng koponan at ang pag-step up ni Kyle Negrito at Risa Sato. Naging malaking factor din si Tots Carlos na itinanghal pa bilang finals MVP. Pero sa pagtatapos ng isa sa longest conferences sa PVL history, isang nakakagulat na haka-haka ang kumalat tungkol kay Kaloy. Ito nga ay ang umanong pagkuha sa kanya bilang import ng isang foreign team. Hindi pinangalanan kung ano ang team na ito or kung anong bansa ang susunod na destinasyon niya, pero kalat na ang posibleng pag-alis niya sa Creamline. Sa isang photo nga na nag-viral after the awarding, makikita ang mahigpit na yakap nito sa kanyang mga kasamahan at ang pagiging emosyonal nito. Nabigyan ito ng ibang kahulugan dahil ganito din umano ang unang pahiwatig ni Gia noong bali-balita pa lang ang pagiging import niya sa Japan. Ayon nga sa isang fan, parang nagpapahiwatig na nga daw ng pag-alis si Kaloy dahil noong last time na nagkaroon ng iyakan ay isa sa kanila ang umalis. Aminado din ng ilan na nalungkot sila sa nakitang yakapan at sana daw ay hindi totoo ang mga haka-haka. Hinala naman ng iba na sa Japan susunod na maglalaro ang multi-awarded player dahil kinausap na umano ito ng isang head coach from the said country. Hindi man malinaw kung ano ang detalye ng pinag-usapan, ay posible umano na isang major sign na ito. Samantala, suportado naman ng maraming fans kung aalis man si Tots sa Creamline. It's the perfect time nga umano para sa kanya lalo na't hindi naman na daw siya bumabata. Dapat daw ay maging masaya ang mga supporters sa success at mga achievements na natatamo ng bawat isang Cool Smasher. Mas makabubuti daw ito para sa pag-grow pa ni Kaloy at maka-experience ng level up na volleyball at sistema sa ibang bansa. Hiling naman ng ilan, sana ay pabalikin muna sina Gia at Sed bago umalis si Kaloy para mapanatili pa rin ang lakas ng team. Sa ngayon ay wala pang malinaw na confirmation kung aalis nga talaga si Tots. Pero inaasahan na magbibigay sila ng kalinawan para sa ikapapanatag ng mga masugid na taga-suporta. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.